Pulong sina US President Barack Obama at Pangulong Noynoy Aquino, at para sa karagdagang detalye may ulat on the spot si Lay Alves. Lay? Dati mahigit kalahating oras na nagpulong sina Pangulong Aquino at US President Barack Obama ngayong umaga, kasama sa napag-usapan ang tungkol sa territorial issues sa West Philippine Sea. Muling inihayag ni Obama ang rock-solid na commitment ng Amerika para depensahan ng Pilipinas. Ayon kay Obama, nagkasundo sila ni Pangulong Aquino na kailangan ng bold steps o malalaking hakbang para maibsan ang tensyon sa South China Sea. Kabilang daw dito ang mga hakbang para matigil ang reclamation, construction at militarization sa disputed area. Suportado raw ng Amerika ang pagdadala ng Pilipinas sa kaso sa Arbitral Tribunal para payapang maresolba ang usapin. Committed daw ang Amerika sa pagtitiyak ng maritime security at pagkataguyod ng freedom of navigation. Bagamat di raw sila claimant sa South China Sea, sinusuportahan daw nila ang iral ng international law at international norms. Katulad nga raw ng kanyang inanunsyo kahapon, tataasan ng Amerika ang maritime security assistance nila sa Pilipinas, kabilang na ang pagbibigay ng 2 barko sa Philippine Navy. Sinabi rin ni Obama na umaasa ang Amerika na maipatutupad ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na kine-question ngayon sa Korte Suprema. Anya, sa pamamagitan ng EDCA, mas makakapagtulungan ang mga militar ng Amerika at Pilipinas. Nagsalamat si Pangulong Aquino sa suporta ng Amerika sa pagtataguyod ng rule of law sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang financial assistance sa construction ng National Coast Watch Center at ang panukalang Southeast Asia Maritime Security Initiative para matulungan ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nito sa maritime security. Nagpahayag din ng suporta si Pangulong Aquino sa kampanya ng Amerika laban sa violent extremism at pagtataguyod ng cyber security cooperation. Tatalakay din ang mga usapin tungkol sa climate change. Tinanong din si Obama ng US media tungkol sa ISIL. Ayon kay Obama, binigyan din niya na kailangang maging vigilant pero huwag daw magpatalo sa takot. Samantala, matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Aquino at Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, nilagdaan ang 2 kasunduan, ang Comprehensive Partnership Agreement at Memorandum of Understanding on Cooperation in Technical, Vocational, Educational, and Training. Nagpahayag din ng suporta si Prime Minister Turnbull sa pagsusulong ng Pilipinas sa rule of law at international norms sa rehiyon. Sa ngayon naman, Rafi, ay kasulukuyang nagaganap ang bilateral meeting ni na Pangulong Aquino at South Korean President Park Geun-hye. Rafi? Lay, kung hindi tayo nagkakamali, no, yun yung mga binanggit ni President Barack Obama, isa na sa mga pinakamalinaw na pahayag niya tungkol sa sigilot dyan sa West Philippine Sea. Meron ba tayong impormasyon kung bukod dito sa mga bilateral talks, talagang babagkitin din ng Amerika yung mga issue ito pagdating mismo sa Economic Leaders Summit ng APEC, Lay? Yes, Rafi, nauna lang sinabi ng pamunuan ng APEC 2015 na hindi kasama sa talakayan yung tungkol dito, no? At ang sentro talaga ng talakayan sa APEC ay tungkol sa ekonomiya at trade. Ngunit gaya na rin ng sinabi nila, hindi naman nila mapipigilan yung mga economic leaders kung mag-i-initiate sila ng talakayan tungkol sa ibang paksa. Rafi. Okay, maraming salamat, Lay Alves.